Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church, where new life begins. And we want to welcome you sa ating pong first Sunday for the month of August. Napakabilis ng panahon at tayo po ay nasa unang Sunday na para sa buwan ng Agosto. At kapag sumapit na yung Agosto, susunod dyan sigurado September. Amen. Hallelujah. At pagka nakasapit na September, walang ka-doubt, hallelujah, susunod ay October. Amen. magandang umaga po sa inyong lahat. We are so blessed to see you this morning. Hallelujah. At ibig sabihin, magkakasama pa rin tayo at buhay pa rin. Amen. Praise God. Kaya pag nandito kayo, alam naming buhay pa kayo. Hallelujah. Amen. Masigla pa rin at alam nating nakikipaglaban sa mga problema at pagsubok ng buhay. But at the end of every day, we still, hallelujah, hallelujah, is so strong and so alive and so conquering kung ano man yung mga pinagdaraanan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Pastor Dante po, ang ating pong resident pastor, kasama si Ate Shirley, ay nasa CLC po ngayon, The Life Giver Church Paranaque. At siya po ang naka-assign para po sa communion service ng gawain po natin sa Paranaque. So payagan po muna ninyo kong batiin ang ating po mga kapatid sa ating pong global community across the globe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid po nating sumusubaybay to as far as Caserta, Italy, sa Europa, to as far as Bahrain and Doha, Qatar. Ngayon po may mga sumusubaybay po sa atin. At marami pa po. Meron pong nakita ko from Taiwan, from kahit sa Palau may nanonood po sa atin. Sa praise God. Meron pong nanonood sa atin sa Canada, sa Toronto, sa Canada. Praise God. Amen. Di ko na po isa-shout out yung lahat ng mga andandan dito. Abutin po tayo ng ng siyam-siyam. Alam niyo po yung kasabihang siyam-siyam. Hallelujah. So hindi ko na po babatiin yung mga, iisa-isahin yung mga pangalan. Meron po tayong sumusubaybay sa Australia. Meron po tayong sumusubaybay sa Hong Kong, sa Japan. Si Ate Baby ay nanonood ngayon sa atin sa Japan. Hallelujah. At iba't iba pang parte ng ating pong global family, global community across the globe. At yung mga kapatid po nating sumusubaybay sa mga karatig probinsya at lungsod ng Pasig, may sumusubaybay po sa atin to as far as Ginobatan, Albay, sa Hermosa sa Bataan, to as far as Alicia, Isabela sa Isabela, at sa General Santos City, sa Dipolog, sa Zamboanga, Sibugay, meron pong sa Bukidnon po, sila Ate Leia ay sumusubaybay sa atin sa Bukidnon at sa marami pang ibang mga karatig na probinsya at lungsod ng ating lungsod ng Pasig. So pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at naway sapitin po kayo ng aming pagbati na kayo po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan, and we hope to see you face to face sa mga darating na panahon. Amen po. Meron nga pong nag-message sa atin. Sabi niya, buhat nang ako'y nanood from Taiwan, buhat nang ako'y nanood ng Life Giver online sa stream, ay ako'y napagpala at sana makarating ako sa Pasig at personally maka-join sa gawain ng The Life Giver Church. And believe me, ang followings po natin ay nasa less than 4,000. Mahigit 3,000 po. Yung mga po yan, avid na sumusubaybay. At tayo po'y nakaabot na po sa less than 6,000 na sumusubaybay po sa The Life Giver Church online. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon at totoong-totoo that the power, the anointing, the blessing, the healing of God can never be limited by space, not by distance, not even by time. So walang pwedeng humadlang sa pagpapalaganap at pagpapahayag ng salita ng Panginoon, because the power, the word, especially the gospel of grace, can never be limited by time, by space, by distance, not even by any powers.
Kaya po nakararating tayo to as far as many nations across the globe and to as far as many cities and provinces in the Philippines. Hallelujah. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon at sa dakong huli ng ating pong pagdiriwang, ay magsasalo-salo po tayo sa ating banal na komunyon. Nais ko pong i-welcome at pasalamatan ng Panginoon sa napaka-safe at komportableng paglalakbay from Doha, Qatar. So nandito po si Pastor Teng, si Ate Salvi, pinamumunuan po nila ito pong isang eroplano, hallelujah, na taga Doha, Qatar. Amen. Praise God. At kasama po natin si Ate Liway. Ate Liway, good morning po. Amen. Pwede pong bigyan natin si Pastor Teng ng panahon, si Ate Salvi ng panahon, just to greet us this morning. Pastor Teng? Praise God. At kung magandang lalaki po, may pinagmanahan. Sasabihin na naman niya yan kaya. Mas magandang lalaki po siya. Good morning po. It's nice to be home again. It's nice to be home. Amen. Kami po yung nagagalak. Totoo po, nagagalak kami. Excited po kami. Marami pong hindi natulog ilang araw bago umuwi. Kasi po excited kami na makapagpuri kasama po ninyo. Hindi po kami sanay ng parang hindi kayo kasama. Hindi po. Iba po ang... Dito po kami lumaki. Dito po kami nagsimula. Kaya po yung makita kayo, nandito pa rin tayo nagsiselebrate kasama po ang Panginoon, ay kagalakan po ng aming pong puso. Before anything further, pwede bang tumayo yung mga tiga-Doha? Yung mga galing po yung mga bagong eroplano? Kayo po kayo. Tapos sabay-sabay kayong umalis. Joke lang. Kaway kayo sa kanila. Ito po yung mga anak po namin. So dati po, nung umalis po kami, 3 lang anak namin. 8 na po sila ngayon. Joke lang po. Ito yung mga kasama po namin. Kasama po namin si Kuya James, si Ate Tin, si Ate Liway, si Kuya Joren, si Ate Ebeng. Tsaka po si Tita Ay, si Ate Nika, special mention. Mga galing po ng Doha, Qatar. Kaya po, salamat po at welcome po sa inyong lahat. Pwede na. Again, nagpapasalamat po kami at muli kami po excited na makapagpuri kasama po ninyo. At may mga susunod po tayong mga activities within our local satellites po. Ang Grace Family po, extend from Doha, Qatar. Originally, meron po tayong ginubatan sa Bicol na mag-held po ng anniversary kami by next Sunday, August 11. And then August 25 po ay meron po tayong anniversary naman ng Grace Fam, TLGC Grace Fam sa Hermosa, Bataan. Kaya po, ito po'y dahil sa inyo pong panalangin, suporta at patuloy pong pag-angkin na ito po'y lahat ay sa grasya po ng Panginoon. Kaya po, nandito po kami dahil po sa grasya po ng Panginoon. Alam ko nandito rin po kayo. Amen? Kaya po, muli, maraming pong salamat on behalf of our family. Salamat po. Salamat po. To God be all the glory. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. At magiging napaka-busy po ng schedule po nila ngayong buwan ng August. Kasi pupunta po sila ng, are you going to General Santos City? Saka sa Davao, no? Saka sa Davao. Meron po kasi tayong Grace Family sa General Santos City. At nandun po ngayon si Pastor JP. Iniwan po niya yung kanyang 3 baby, si Aaron, si Honey at si Jai. Ganun na kalaki si Jai, ano? Hallelujah. Laki na ni Jai. Kapangalan po ng aming bunso si Jai. Kaya salamat sa Panginoon. Laki na ni Jai nung makita ko po sa Doha, ganito pa lang po yan, no? Napakalikot na baby nung mga panahon na yun. Ngayon po, nagpe-praise, kasama na po sa worship team po ng Grace Family yan. Amen. At si Pastor JP po, naiwan po si Ate Hazel dahil marami po sanang makakasama kasi magkakaroon po sa August 14 and 15, overnight greet and meet ng mga nag-a-attend sa Grace Family Online. Magkikita-kita po, personally, mamimit po namin sila.
sa darating na August 14 and 15 sa Tagaytay. Kaya po may mga manggagaling from Albay, manggagaling from Cavite, from all over, and they will be joining our one night na greet and meet sa pangunguna po ni Pastor Teng at ni Ate Salvi. Salamat sa Panginoon. Mamimit din po namin yung mga uma-attend. Salamat sa Panginoon. Kaya magiging napakaabala po nila. Supposed to be si Pastor Teng po mag-speak ngayong umaga. Kaya lang sinadyan ko pong hindi na siya pagsalitain dahil pagod na pagod. Sabi ko makapag-rest. Kasi alam po niyo pag ikaw magtuturo, hindi ka naman mapahinga dahil iniisip mo yung iyong pagtuturo. Kung siya yung itatalaga ko na magturo ngayong umaga, hindi siya makakatulog eh. Hallelujah. Bagamat alam niya na yung kanyang ituturo na mga previous na mga messages, pero hallelujah, alam po ninyo, pag tumayo kayo dito, hindi nawawala yung kaba. Kasi you wanted to minister, you wanted to be a blessing. Kaya somehow, some way, kaya si Pastor Teng, maririnig po natin sa later part ng mga Sundays sa buwan po na ito. So hindi po natin mamimiss yung ministry ni Pastor Teng. Amen. So magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. And if you are ready, hallelujah, atin pong pagsaluhan ang salita ng Panginoon. And I would like every one of us to turn our Bible, if you have your Bible with you. Parang wala na tayong Bible no? Parang nasa apps na po natin kasi. So may mga gadgets po kayo. Amen. Hallelujah. So reminder po, August 11, anniversary po ng Ginubatan Albay. Tapos August 17, anniversary po ng The Life Giver Church Taguig. At gagawin po ito sa Lakeshore Taguig. Yung pong magandang venue po dyan. Nakuha po nila yung magandang venue ng Lakeshore sa August 17. At magse-celebrate po tayo ng The Life Giver Church Taguig. Last Sunday, nasa Teresa Rizal po tayo at nag-celebrate po tayo ng 28 years na paglilingkod sa dako po ng Rizal. At ngayon po manganganak ng gawain ang Teresa sa Baras. Sa Baras, magkakaroon na po tayo ng The Life Giver Church Baras. At actually, marami na pong gawain sa Rizal. Kaya hindi na po Teresa lang yung aming The Life Giver Church Teresa. Ang ginawa po namin, The Life Giver Church Rizal Outreach. Kasi marami na po tayong mga gawain sa dako ng Rizal. To as far as Pililya, nakakarating na po yung Gospel of Grace. So, hallelujah, effortlessly, ang Panginoon ay kumikilos at gumagalaw sa paraang kamangha-mangha na wala kang maipagmamalaki. Sapagkat lahat ng ito ay dahil lang sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Hallelujah. So, August 11, anniversary po sa Ginubatan. August 17, anniversary po sa Lakeshore sa Taguig. August 25, anniversary po sa Bataan sa Hermosa. And in between the anniversaries, ay may mga gawain pa po tayong magiging abala. So, salamat sa Panginoon. Kaya hindi po masyadong mapapahinga sila, Pastor Teng. Ganoon naman po palagi. Pag pumunta sila dito, hindi lang bakasyon, kung hindi po mas marami yung mission, mas marami yung paggampan sa tungkulin. Kaya pagpahingahin po natin si Pastor Teng ngayong umaga. Amen. If you have your Bible with you, buksan po natin sa Matthew chapter 24. Extremely familiar passage to us all. Hallelujah. Now, with the remaining time that we have for this celebration, Matthew chapter 24, beginning verse 1 hanggang verse 8. Again, extremely familiar passage po ito sa atin. At ito pong mga talatang babasahin natin ay may kaugnayan sa mga palatandaan na makikita po natin sa mga huling araw. By the way, hallelujah, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na buhay pa rin si Ate Sitas dahil hanggang bewang ang tubig sa kanila sa Kingsville. Sino po taga Masinag dito, taga Antipolo? Si Ate Sitas po ay taga Kingsville subdivision. Hanggang bewang po yung tubig sa kanila. Buti na lang may second floor sila. Kaya po
yung kotse nila, yung Subaru niya at saka isang kotse nila ay nababad sa tubig at hindi na umaandar, kaya po nag-grab na lang si Ate Sitas para makasama natin. Praise God. Pero marunong naman lumangoy si Ate Sitas, kaya buhay pa. Hallelujah. So kasama po natin ngayon. Kaya lang, nangihinayang po siya sa dami ng mga gamit at kasangkapan na naapektuhan. Apo, yung mga larawan nila noong 1935, hallelujah. Yung mga inipon nilang mga photos ay nababad sa tubig. Yung mga dokumento po niya sa Bible School at mga lesson outlines, yung mga materials, lahat po ay na-wash out na lahat. Yung damit nga niya, ayon sa kwento ni Ate Sitas, kalahati ng nakasampay, yung kalahati na basa. Yung lahat ng nakasampay, naka-hanger na damit, yung kalahati ay, praise God, lahat ng rubber shoes niya, lahat ng... Kaya Ate Sitas, we can relate with you dahil sanay na kami sa baha. Amen. Pero sila Ate Sitas po, first time, kasi galing sila sa mataas na dako eh. Galing sila sa bundok ng San Mateo. Tapos sa Kingsville ng Marikina. Kaya kung sino man po sa inyo na apektuhan ng katatapos lang na baha, kami po ay nakikidalamhati sa inyo. At naway nakalinis na po kayo, naka-move on na, dahil sadyang kakaiba. Dito po sa ibaba, hanggang malapit na sa tuhod yung tubig. Kaya inangat po namin yung mga sasakyan doon sa ibaba. At praise God, walang pasok. Amen. So basahin po natin Matthew chapter 24, beginning verse 1 to the following. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. So, dito po sa verse 1, makikita natin ang mga alagad ang nag-tour sa ating Panginoon para ipakita ang templo. So, ang mga disipulo po ang naging tour guide sa ating Panginoon para personally ipakita sa Panginoon ang templo. Hallelujah. So yan po yung sinasabi. Do you not see all these things, ang sabi ng Panginoon? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. So ito pong pangalawang talata ay nagpapahayag sa isang hula o sa isang pangyayari na magaganap hindi sa end times. Ito pong binabanggit na pangyayaring ito ng ating Panginoon na walang bato na nakatungtong sa kapwa bato na matitira. So yan ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Tinitiyak ko sa inyo, sabi niya, na walang batong nakatungtong sa kapwa bato ang matitira. Hallelujah. At yan po ay may kaugnayan sa magaganap na paglusob ng Roman Empire sa lungsod ng Jerusalem, according to prophecy, ay yung pong AD 70. Pinrophesy na po yan ni Daniel, ni Ezekiel, na isang panahon sa buhay ng mga ng Jerusalem ay lulusubin sila ng Roman Empire at gigibain ang lungsod ng Jerusalem. At literal po na ang ginawa ng Roman Empire, Roman Empire, yung lahat ng templo, pati yung mga buildings, giniba yung mga malalaking mga gusali. At dahil doon, walang bato na nakatungtong sa kapwa bato na hindi giniba. Ayon sa kasaysayan, kaya raw walang bato na ititira na nakatungtong sa kapwa bato ay sapagkat may balita ang Roman Empire na ang mga ginto at mga pilak ay itinatago sa bato at pinapatungan ng bato. Kaya gigibain ang lahat ng bato na nakatungtong sa kapwa bato upang hanapin, not for the mere purpose of destroying the stone upon another stone, but for the purpose of finding gold and silver. Apo sa layuning may nakatago na mga ginto, kayamanan at pilak
na ikinukubli sa pamamagitan ng kapwa bato. Kaya, ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon at tinitiyak ko sa inyo, walang batong nakatungtong sa kapwa bato ang hindi magigiba. Hallelujah! So yan po ay naganap sa panahong AD 70. Kaya po pagkatapos ng 70 AD, wala na pong natirang templo sa Jerusalem. Kaya after that, wala nang temple worship. Wala na pong naging pagsamba na ginagawa sa mga templo. Sapagkat sa panahong ito, giniba na ang naglalakihang mga templo. So verse 3, Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, Tell us when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So may dalawang katanungan ng mga alagad sa pribadong pakikipagkausap ng mga alagad sa Panginoong Yesus, ay tinanong ng mga alagad ang dalawang napakahalagang katanungan. Kailan ito magaganap? Tell us when will these things be? And what will be the sign? Now, if you can notice, ang hinihingi lang ng mga alagad ay sign. Isang palatandaan lang ng mga huling panahon. Tell us when will these things be? So yung 70 AD, yung paggiba sa mga templo, and what will be the sign of your coming? Sign not S with singular, isang palatandaan lang na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At tayo po ay nasa mga huling araw na. At sa maniwala kayo tindi, ang mga palatandaang babanggitin ng Panginoon ay kitang-kita na sa ating kapanahunan. Kaya kung kaya niyong maniwala, tayo po ay nakapaloob na sa tinatawag na pre-trib o pre-tribulation period. Ang ating dispensation ay dispensation of grace according to Ephesians chapter 3 verse 2. Tayo po sa ilalim ng panahong ito ay nasa church age. Ang ibang tawag sa church age ay dispensation of grace. Tayo po ay nasa dispensation of grace. So, may nagko-question sa akin, saan ko daw kinuha yung dispensation of grace? Si Pablo po ang may sabi na tayo po ay nasa ilalim ng dispensation of grace. At ang dispensation of grace, for just giving you information, ang dispensation of grace ay nagsimula sa panahon ng after the cross. Pagkatapos na si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, ilibing at mabuhay na magmuli, ito na po ang hudyat ng dispensation of grace. So ang great divide between the old covenant based on the law and between the new covenant of grace is the cross of Calvary. So it all began sa krus ng Kalbaryo at buhat dito hanggang sa rapture of the church ay dispensation of grace. Kaya ikaw at ako ay nakapaloob sa isang panahon na ang umiiral na relasyon at umiiral na panuntunan ay ang grasya ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ngayong sandaling ito, ikaw at ako ay nasa ilalim ng panahon ng grasya. Amen! Hallelujah! So tayo po ay nasa dispensation of the grace of God. Now, matatapos lang ang dispensation ng grace ng Panginoon pag tayo po ay na-rapture na. Pag tayo po sa isang sandali, in a twinkling of an eye, ay makikipagtagpo sa ating Panginoon sa alapaap, ito na po ang kawakasan ng rapture, ng dispensation of the grace of God. Then after that, hallelujah, papasok na po yung 7 years tribulation as according to the timeline of the last days. So pagkatapos na tayo po'y kunin ng Panginoon, hindi niya tayo pagdadanasin ng sobrang kapigatian at hirap dito sa mundong ibabaw. Maniwala kayo, hindi ka iniligtas ng Panginoon para pahirapan. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para papagdusain sa panahon ng kapigatian na 7 taon. No, tayo po ay hindi itinalaga ng Diyos sa galit niya, kung hindi tayo po ay itinalaga
sa pag-ibig at kapahingahan sa piling niya. Amen. Kaya ira-rapture muna tayo. Amen. At huwag kang mag-alala, kahit tutulog-tulog ka, kasama ka sa rapture. Amen. Hallelujah. Kasi ang rapture of the church, hindi naman dahil ikaw ay gising, kaya ka kukunin. Ang rapture of the church is by the grace of God. Amen. Hallelujah. Parang natuwa kayo na, amen, kahit pala ako tutulog-tulog, pwede ako ma-rapture. Pwede po, pwede po. Sapagkat ang rapture of the church does not based on your performance. It's all about the grace of God. Amen. Kaya parang natuwa kayo doon ha. Pwede na matulog. Pwede na matulog. Amen. Praise God. So, yan po yung timeline. Kaya kung nasabing nasa pre-trib na tayo, ibig sabihin ng pre-trib, wala pa po yung totoong kapighatian, wala pa yung tribulation time. Gaano man kahirap ang buhay ngayon, gaano man kahigpit ang pagsubok ngayon, maniwala kayo, wala pa yan sa kalingkingan ng tribulation. Ang tawag po dyan ay daily tribulations. Yan po yung pang-araw-araw na kinakaharap natin bilang mga mananampalataya. So, hallelujah. Ang dami kong side notes, no? Kaya tinatanghali tayo eh. Amen. So, humihingi ang mga alagad ng palatandaan, isa lang. Pero tignan po natin ang sagot ng Panginoon. Ang daming palatandaan. And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you." Mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang madaya. So may mga palatandaan, tignan po natin yung mga palatandaan na tayo po'y nasa pre-tribulation time na. Tayo po'y nasa end time na. Take heed that no one deceives you, for many will come in my name. Many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. So mag-ingat kayo, magbantay, sapagkat isa sa mga palatandaan na malapit na siyang bumalik ay ang magsusulputan ang sino man at magpapakilalang sila ay si Kristo at madadaya ang karamihan. Hallelujah. So, tinignan ko po yung listahan bago natin ituloy yung pagbasa. Nakakalungkot. May mga nagpapakilalang sila si Kristo at dadayain ng marami. Amen. Meron ba sa Pilipinas niyan? Amen. Ito po, may 2 Pilipino na nagpapakilalang sila daw si Kristo. At itong 2 Pilipinong ito na nagpapakilalang sila si Kristo, ang daming followers. So, ibig sabihin, ang dami na nilang daya. So, hallelujah. Hindi ako may gawa nito, Nakuha ko po ito sa Wikipedia. Alam niyo na. I-GMG mo. I-GMG mo. I-Google mo, gwapo. GMG. I-Google mo, gwapo. Hallelujah. Number 1, alam niyo po sa listahan, ang nangunguna si Apollo Kibuloy. Ang sabi po, Apollo Kibuloy, born in 1950, is the founder and leader of a Philippines-based Restorationist Church, the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. He has made claims in April that he is the appointed Son of God. At sabi niya, pinanood ko, kung nais mong maligtas, dadaan ka muna sa Kanya, sapagkat Siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama maliban kay Apollo Kibuloy. Siya daw ang daan papunta sa ang nakalulungkot na katotohanan,
hanggang ngayon ang daming nadaya. At ang nakalulungkot, yung anak ng Diyos na nagpapakilalang Kristo, nagtatago at hindi malaman kung saan naroroon. At ngayon lang kayo makakabalitang si Kristo may 10 milyong patong sa ulo. 10 million. Na hindi ko, sinasabi ko to kasi ano naman ito, public knowledge naman eh. Kaya hindi ako malalibel dito kasi public information naman ito. So siya'y nagpapakilalang siya si Kristo at maraming nadadaya. Pinanood ko po yung interview ng 60 Minutes ng Amerika. Pinanood ko po yung interview ng Fox News sa kanya. At namangha ako sa dami ng kayamanan at ari-arian ni Apollo Kibuloy. Apo, na nagpapanggap na siya si Kristo. Pilipino. Internationally known. Ngayon may kaso sa Amerika at extradite dahil sa hindi mga pangkaraniwan ng kaso na kanyang kinakaharap. Mga kasong walang bail. Apo, so pangalawang Pilipino ay yung kamakailan lang ay kinasuhan sa Senado. Ang pangalan po niya ay si J. Renz Kilario, also known as Senior Aguila. Si Senior Aguila, parang napakabata pa niya, more than 20 years old lang. Si Senior Aguila, ang pangalan niya si J. Renz Kilario, ay nagpapakilala na siya ay ang Kristo sa Pilipinas. At marami pong followings. At ang tawag sa kanya, siya ay ang reincarnated Santo Niño. Ang Santo Niño na nabuhay na magmuli. So, hallelujah. Marami po ito, marami po. Tapos si Ezra Miller, American actor, nagpakilalang siya si Kristo in June of 2022. Tapos si Gabi Hanna, American internet personality and singer-songwriter. Siya po ay maraming posting sa TikTok. Nagpakilalang siya po si Kristo, si Gabi Hanna. Tapos si Todd Kincannon ay ang head ng South Carolina Republican Party. Nagpakilala rin siya si Kristo. Tapos si Oscar Ramiro Ortega Hernandez, nagpakilala po na siya ay si Hesus Kristo. Tapos meron pong isa, si Amy Carlson, ang leader ng religious group na Love Has Won, ay nagpakilalang siya si Kristo. Biro yung babae, nagpakilalang siya si Kristo, siya daw ang Mother Earth. Mother Earth, hallelujah. Amen. Si Maurice Clemons, American criminal, at marami pa pong iba. So kayo na po mag-search. I-GMG nyo. Ang pangalan po nung aking na-Google ay a list of those pretending or claiming to be Jesus. List of people claim to be Jesus. So hanapin nyo po. Mababasa nyo po yung aking sinasabi. So, yan po yung unang sign. So, nandito na ba? Nandito na po. At hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang parte ng mundo. Susunod na palatandaan. So, kaya nyo na bang maniwalang nasa end time na tayo? Amen? Kaya nyo na pong maniwalang nasa mga huling araw na tayo? Amen. Ito po, isa sa palatandaan. Verse 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. So, ang sabi po, hindi na tayo dapat namamangha o nagugulat sapagkat lahat ng ito ay nasusulat.
Ito po ay tiyak na mangyayari. Digmaan at mga alingawngaw o balita ng digmaan. Now, tanong, may digmaan na ba ngayon? Meron na po. Digmaan ng Ukraine at ng Russia. Yan po'y prophesied at ngayon po'y nangyayari na. Meron po ko dito mga data na nagsasabing ang Ukraine at Russia war ay maaaring idrag ang buong mundo sa World War III. Maaaring ang pangyayari sa sigalot ng Russia at ng Ukraine ay magdulot at mag-akay para sa isang pandaigdigang digmaan. Hallelujah. Kaya, hindi naman tayo matatakot sapagkat yan ay nasusulat at nangakong hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sabi naman ng Panginoon, huwag kayong matatakot. See that you are not troubled. See that you are not troubled. So kung mabalitaan natin, ngayon umiikting ang digmaan, ang conflict between Israel and Iran. Isa rin sa prophesied na maglalaban ng Iran at ang Israel, maglalaban ng China at ang Taiwan. Hindi ang Philippines. Ang Philippines, madadamay lang. Pero ayon sa hula, Ukraine, Russia, China, Taiwan, Iran, and Israel. At ito pong nakaraang July 29, medyo maigting ang balita sapagkat napatay po yung leader ng Hamas. At ayon sa balita, specifically na target yung presidential palace sa Tehran sa Iran at tinamaan po yung pinuno ng Hamas. May nagsasabi na hindi daw drone o missile ng Israel ang tumama, kung hindi may dalawang buwan na nakatanim na bomba sa ilalim at hindi ang Israel ang may kagagawan. So, hindi naman natin alam. Tayo'y nakikibalita lang. Pero ito po ay nagiging maigting na usapin. Pinanood ko po yung debate sa United Nations between the Middle East nations at inaakusahan po nila ng genocide crime ang Israel dahil sa pagpatay sa leader ng Hamas. Hindi daw ito aksidente kundi assassination. At ito po ay magdadala sa ang Algeria at ang maraming mga bansang hindi Muslim ay nakikiisa na sa Iran para ikondina ang bansang Israel. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, maniwala kayo. Mag-pray po tayo. Manalangin po tayo. Hindi po ito biro. Maaaring ito'y mag-drag sa mas escalated na conflict at madamay ang mga bansa. May banta po ngayong susunod na taon. Hindi public information po ito, public knowledge. Na sa this coming year, 2025, hindi na patatagalin ang China, i-invade na ang Taiwan. Papasukin na po ng China ang Taiwan para isa katuparan ang pagbabalik ng Taiwan na maging sakop ng China. At dahil dyan, apektado po ang Pilipinas. Nga hindi ko ito kinukwento para takutin kayo. Kaya parang payapang nagkukwento si Bishop, parang hindi siya natatakot. Kasi wala naman tayong magagawa kung hindi magtiwala lang sa Panginoon eh. Alam mang ikwento ko, hoy mga kapatid, lulusupit na. Hindi pa. Kaya maging mapayapa lang po tayo na mangyayari po ang lahat ng ito eh. Walang makapipigil. Ang sabi nga ng United States, this is imminent and this is inevitable. Sinabi ng representative from the United States, hindi na maiiwasan. Hindi na maiiwasan ang conflict na ito. At ito ay malapit, imminent. Kaya magmatsyag po tayo sa mga balita, pero purihin ang Panginoon, just be at peace. Amen po.
Pagka sumandal ka sa, amen, maghilig ka lang. Maghilig ka lang at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, hallelujah, ito pangalawang palatandaan, totoo na po ba? Totoo na po. Hindi na lang alingaw-ngaw, hindi na lang bali-balita, hindi na lang chismis, may digmaan na pong nagaganap. Hallelujah. Sa West Philippines silang may conflict nang nagaganap. Amen. So verse 7, for nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. And all these are the beginning of sorrow. Lahat ng ito ay pasimula pa lamang. Pasimula pa lamang ng pagle-labor. Sa ibang salin, yung sorrow ay birth pains. So pasimula pa lang ito ng nanay na malapit ng manganak. At ang nanay na malapit ng manganak ay makakaranas ng birth pains. Isa sa curse of sin, ang mga nanay bago manganak ay nagle-labor. Alam niyo kung bakit kayo nagle-labor? Bahagi po yan ng sumpa kay Eva sa hardin ng Eden. Isa sa sumpa na naranasan ni Eva at ng lahat ng mga nanay ay ang pag siya ay malapit ng manganak, siya po ay magle-labor pain. Ang tawag birth pains. Na kapag ikaw ay nagle-labor na, hindi pa yan yung kapanganakan. Yan ay hudyat pa lang na may ipapanganak na. Ang sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng mga palatandaang nakikita natin, hindi pa ito. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot, hindi pa ito yun. Ito ay pasimula pa lamang ng mga susunod na mangyayari. Pwede pa kayong magpakasal, pwede pa kayong mag-baby, pwede pa kayong magplano sa Boracay, pwede pa kayong mag-hallelujah, mag-island hopping. Amen. So, pwede nyo pang gawin yan. Kasi simula pa lang naman yan. Huwag kang malungkot. Amen? Huwag kang malungkot, simula pa lang yan. Praise God. Hallelujah. Parang natuwa yung mga binata at dalaga na pwede pa silang ikasal. Hallelujah. Pwede pa silang magpamilya. Pwede pang magplano ng ilang baby. 12. Hallelujah. Isang team. Dami daw. So sabi po, sa verse 7, isa sa palatandaan, there will be famines. Na may nakita po akong isang balita sa Nigeria na nagsisimula na ang kagutuman sa Nigeria. Hindi lang po masyadong escalated at hindi lang, may media blackout. Pero sa Nigeria po, matindi na po ang kagutuman, famines. Pestilences. Isa sa inaakala na huling plague ay ang coronavirus, yung COVID-19, noong pong 2020. Akala po ito na yung huling plague at darating na ang Panginoon. Bahagi lang po ito ng mga salot na darating. Amen? Kasama ng mga pestilences, COVID-19. Ngayon, mayroong mas matinding mga strains. Tapos tignan ninyo, hindi nawawala yung swine flu. Yung mga swine flu, Ebola virus, nandyan pa rin po. Yung mga sakit sa baboy, sakit sa manok. Biro nyo, may sakit sa kambing nanggaling sa Massachusetts. Yung isang kambing na nanggaling sa Amerika sa Massachusetts ay may daladalang virus ng mga kambing. Kaya yung matakaw sa papaitan, mag-ingat kayo, baka maging mapait ang inyong buhay. Hallelujah. Sapagkat may virus daw po sa mga kambing. Ano itong mga pestilences na ito? Bahagi ng mga huling araw. Amen? At ang sabi po, may mga earthquakes. Mag-i-intensify ang earthquakes. Ibig sabihin, meron nga kaming natanggap na balita, galing pa sa Caserta sa Italy,
na nagpi-prepare na po ang risk reduction na po yung NDRRM, nagpi-prepare po para sa the big one, more than 8 intensity 8 na lindol ang pinabantayan. At yan ay magaganap sa Philippines. Hallelujah. At ang masakit, tayo ay kasama dun sa fault line. May malaking fault line, hati ng lupa sa ilalim, na kapag gumalaw ang lupa, maaaring bumaba, tectonic, at di kaya ay yung isa pang klase na pababa. Di ba, merong mga lindol na ang lindol, pag ganyan eh. Ay, ganun pala. Ganun po, di ba? May mga iba't ibang klase ng lindol. Pagyanig ng lupa, pababa. Ano po? Parang spaghetti, pataas, pababa. Ganun po. Kung ano-ano pinagsasasabi. No? Katulad po sa Pilipinas, sino mag-aakalang puputok ang kanlaon? Ngayon, nagsisiklab pa rin ang Mayong Volcano. Ang Taal hindi na pinatitirahan. Ayon sa balita, ang pinakamalaking bunganga ng bulkan ay nasa Rizal. Isa sa pinakamalaking kaldera ay nasa Rizal. Hallelujah. Lalaman ko lang yan kay Pastor Jason Ke. Taga Rizal sila ngayon. Kaya sabi ni Pastor Jason, ang pinakamalaking kaldera in the Philippines ay nasa Rizal. Kaya mag-i-intensify, ibig sabihin na mag-i-intensify, mas malakas, at magiging frequent, mas madalas. At ito po ay, hallelujah, mga palatandaan. Isang Sunday school, itinuro ito ng Sunday school teacher. Sabi ng Sunday school teacher, mga estudyante, sa mga huling araw, may mga mandaraya, magkapanggap na Kristo, magkakaroon ng labanan, magkakaroon ng gutom, magkakaroon ng earthquake. Tapos may isang bata sumigaw, yay! Nagulat yung Sunday school teacher. Sabi niya, puro negative yung sinasabi ng teacher, napayehe yung bata. Kasi sabi ng bata, walang pasok, walang pasok. Buti pa yung bata, positibo yung pananaw sa mga palatandaan eh. Yung matatanda, yan natatakot. Yung bata, positibo, walang pasok. Walang pasok. Amen, praise God. So wag kayong matakot. Gayahin natin yung bata, walang pasok. Amen? Maniwala kayo, sa lahat ng ito, ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Walang anak niya na pababayaan niya. Kung sakaling sa mga pangyayari, ikaw ay umuwi na sa Panginoon, di much better. Hallelujah, kapiling na natin ang lumalang sa atin. Kaya tayo sa mabuhay at sa mamatay ay sa Panginoon. Amen? Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. Si Kristo ay ang Panginoon ng mga buhay at si Kristo ay Panginoon ng mga patay. Kaya sa mabuhay at sa mamatay, tayong lahat ay para sa Panginoon. Maniwala kayo, kaya hindi na natin kinatatakutan ang kamatayan. Amen po? Dahil ang kamatayan para sa mananampalataya ay kapaki-pakinabang. To live is to Christ and to die is profitable. Amen. Kaya ako po, hindi na ako natatakot mamatay. Kahit ngayon, kung ako mamatay ngayon, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Basta mauna na kayo. Amen? Hindi po, sa totoo lang po, nawala yung takot ko sa kamatayan. Kaya kahit sinasabi ko yung death, walang kirot, walang takot. Kasi I will be with my Lord. Hallelujah. Amen? Kayo ba natatakot na, praise God, hindi raw, pero sangkaterba gamot. Amen. Alas 5 pa lang, nasa dialysis tila na. Kasi gusto mo pang mabuhay. Amen? Gusto mo pang mabuhay. Nakikita ko po dyan sa high precision, pagdadaan ako ng madaling araw,
Nakikita ko, 4:30 pa lang, nakapila na yung mga magpapadialysis. Alam niyo pong laman ng isip ko pag nakikita ko sila, gusto pa ng taong mabuhay. Gusto pa ng taong mabuhay. Amen? Hallelujah. Kaya sa mabuhay ay sa Panginoon, at kung tayo po'y umuwi na, ay sa Panginoon pa rin. Kaya walang pagkalugi sa mga anak ng Diyos. Kaya itong mga palatandaan na ito, hindi natin kinatatakutan. These are the signs of the times. At ito pong binahagi ng Panginoon ay related sa mga espiritu na mangyayari sa mga huling araw, sa mga magaganap sa mga huling araw. And I would like you to turn with me sa Revelation chapter 6. Revelation chapter 6. Hallelujah. At paghahambingin natin, ibig sabihin, ipaparallel natin ang Matthew 24, verse 3, verse 4 hanggang verse 8, ikukumpara natin sa Revelation chapter 1 at chapter 6. At dito po makikita natin ang 4 na kulay ng kabayo. Kaya ko ito na-share, kasi nung nagpe-fellowship kami nung Friday, nabanggit ni Pastor Alex Olimpo. By the way, salamat pala kay Pastor Alex Olimpo na siya nag-minister sa atin ng last Sunday. Nabanggit nga, Bishop, napag-uusapan kasi namin yung mga huling araw. Sabi niya, Bishop, pwede mong i-share uli yung 4 na kabayo. Yung bang 4 na kabayo, existido na ngayon? Nandito na ba yung 4 na kulay ng kabayo? Sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, sa mga pangyayari sa sanlibutan, pandaigdigang kaganapan, parang nakikita kong nandito na yung 4 na kabayo. Ang masasabi ko po ay matagal na. Matagal na po ang 4 na kabayong ito ay lumalaganap at gumagala sa sanlibutan. Sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw na. At hindi ko ibabahagi ito para takutin kayo. Ibabahagi lang natin para meron tayong information at ano ang dapat natin gawin kung sakaling makita natin ang puting kabayo, pulang kabayo, itim, at namumutlang kabayo. Amen? Gusto niyo pong makita? Samahan niyo ko sa San Lazaro Hippodrome. Meron po doon 4 na San Lazaro Hippodrome. Amen. So basahin po natin. Ginigising ko lang kayo kasi Amen. Now I saw, when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures. Yung po 4 living creatures sa Revelation chapter 4, yung 4 living creatures po ay ang 4-face creature picture ni Jesus. Meron pong 4 na anyo si Jesus, ang tawag 4 living creatures. Yung leon, agila, baka, at anyo ng tao. Nasa Revelation chapter 4, nasa Revelation chapter 5. 4 na anyo ng Panginoong Jesus sa 4 na ebanghelyo. Siya ay anyo ng leon. Ang leon ay ang hari ng kagubatan. Siya sa Matthew, siya ay nasa anyo ng leon, ang hari ng kagubatan. Sa Mark, siya ay anyo ng baka, nasa anyo ng naglilingkod. Ako'y nagpunta sa lupa hindi para paglingkuran, kundi ako'y nagpunta sa lupa para maglingkod. So sa Marcos, siya ay nasa anyo ng baka, tagapaglingkod. Sa Ebanghelyo ni Lucas, siya ay nasa anyo ng anak ng tao. He is the Son of Man. At sa Ebanghelyo ni John, siya ay nasa anyo ng agila, ang anak ng Diyos. So yun yung 4 na creatures. The first living creature, was like a lion. The second was like an ox. The third was faced like a man. And the 4th living creature was like a flying eagle. So ito pong 4 na anyo ng Panginoong Yesus
ay ang kumakatawan sa apat na ebanghelyo. Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, at ni Juan. So, sa apat na anyo, sa apat na ebanghelyo, ipinakikilala ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hindi kayo maliligaw sapagkat malalim na pagtuturo, yan po yung anyo ng Panginoong Hesus sa apat na ebanghelyo. At yan pong apat na anyo na yan ay nakita ni John doon sa Revelation. Kaya ang sabi po, balik tayo doon sa chapter 6. 9:23 na po pala. Amen. Okay lang po ba sa inyo? Amen. Salamat sa 5 nag-amen. Parang hindi okay sa lahat. Salamat sa 5. Pwedeng tayo na lang pong 5 mag-usap. Amen. Hallelujah. Sabi po, and I look and behold a white horse. Sabihin nyo nga, white horse. He who sat on it had a bow, pana. A crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. So yan po yung white horse. So pag-aralan na siguro natin bago tayo pumunta doon sa ibang kulay ng kabayo. Ang puting kabayo ay sumisimbolo, by the way, ulitin ko po para wag kayong maligaw. Ang apat na kabayo ay hindi po literal na kabayo. Sila po ay masasamang espiritu. Kaya hindi mo makikita yung apat na kabayo, pero yung kanyang espiritu ay laganap. Yung kanyang espiritu ay nag-i-exist at prevalent na ngayon, umiiral na ngayon sa iba't ibang parte ng sanlibutan. Huwag po kayong maniwala dun sa nagsasabing yan ay saka pa lang yan mangyayari during the tribulation time. Hindi po. Yan po ay laganap na. Bakit? Sapagkat tayo po ay nasa bukana ng tribulation. Nasa pre-trib na po tayo. Pre-trib na po tayo. So nandyan na po yan. Ito pong puting kabayo ay hindi sumisimbolo sa kabanalan at kadalisayan. Bagamat ang puti ay simbolo ng purity, it doesn't mean na yung white horse ay dalisay. Puti dahil siya'y nagpapanggap. Nagpapanggap na siya'y nakasakay sa puting kabayo. Bakit po masasabi natin na ito ay masamang espiritu? Sapagkat yung nakasakay po ay may hawak na pana. Pero yung kanyang pana, walang aro. So he has a bow, but he doesn't have an arrow. So ibig sabihin, meron siyang forma, pero walang sustansya. Siya ay nagpapanggap, subalit siya ay hidwa at hindi totoo. Yan po yung bow without an arrow. It signifies having the form but lacking the substance. Having the form. At ang sabi, babala sa atin ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, may mga magpapakilala at anyong banal, pero sila'y hindi kakakakitaan ng kabanalan. They have the form of godliness, but they deny the power of God thereof. So may anyo ng kabanalan, pero sila ay nagpapanggap. Sa Tagalog, maganda po yun eh. 2 Timothy 3:5, ang sabi po, ang sabi po, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. So may anyo. May dalang Bible, kumakanta ng mga kantahin sa church, hallelujah, itsura sa pananamit ay born again, pero kapag siniyasat mo ang buhay, taliwas sa kanyang ipinakikita sa kanyang anyo. Kaya sa mga huling araw, maraming ganyan. Magpapanggap ng mga born again.
magpapanggap na mga anak ng Diyos, magpapanggap na mga mangangaral, subalit ililigaw ang marami sa katotohanan. At yan po ang puting kabayo. Siya po ay may pana na walang palaso. Ibig sabihin, may anyo, pero hindi totoo. At ang sabi po, iwasan natin ang mga ganyang uri ng mga taong nakasakay sa puting kabayo. Meron silang corona, at alam niyo po yung corona, yung crown, yung corona, it can signify na magkaroon po ng coronavirus. Na po, ang daming mga tao na confused. Ang daming kinumpuse ng COVID-19 eh. At nagsulputan sa internet, mga iba't ibang katuruan, bawal magpabakuna, pwedeng magpabakuna. Ang pagpapabakuna ay katumbas ng Antichrist. Ikaw ay nagpapatatak ng 666. Ang daming mga tao nagulo dahil sa corona COVID-19 virus. Kaya mga kapatid, hindi ko na masyadong pakakahabaan. Siguro sa isang panahon na lang, pag-aralan natin yung malalim na katuruan. Pero ang ibig sabihin po ng puting kabayo na may panang walang palaso, na may suot na koronang nagpapanggap, ay ang mga deceiver. Ito po'y representation ng false doctrine. Ito po ay ang kumakatawan sa mga maling doktrina. Kaya sa mga huling araw, maniwala kayo, dito lang sa ating bansa eh. Ito ikwento ko lang ikwento ko lang, nasa Facebook naman ito eh. Nasa cellphone naman ito eh. Meron ngayong lumalaganap na aral na yung John 10:10, ang magnanakaw ay nagpunta sa lupa upang magnakaw, magbasak at pumatay. Ako ay nagpunta sa lupa upang magbigay ng buhay-buhay na masagana. Merong tagapangaral, isang mega church na gawain sa Philippines, yun daw magnanakaw na nagpunta para magnakaw, magwasak at pumatay, ay si Yahweh. Kaya wag daw dapat inyong paniwalaan si Yahweh. Sapagkat si Yahweh ay ang si Satanas na nagnakaw, pumatay at nagwasak. Lagana po ngayon. Maring hindi lang kayo aware, pero ito po ay May isang sikat na mangangaral. Napakalaki ng church. Napakapopular na mangangaral. Na si Yahweh, hindi ang ama ng Panginoong Hesus. Ayaw kong banggitin ng pangalan, kilala nyo siya eh. Baka pag binanggit ko, makasuhan ako eh. Kasi kakasuhan daw niya yung mga nagkakalat. Napanood namin, nangangaral siya. Kaya mag-ingat po kayo. May mga laganap na katuruan sa Philippines. Lalo sa Grace Community. At ang tinuturo ay si El Elyon lang ang pangalan ng Diyos Ama. Si El Shaddai, hindi yan tunay na Diyos. Si Yahweh, hindi yan tunay na Diyos. Si Elohim, hindi yan tunay na Diyos. Si El Gibor, hindi yan tunay na Diyos. Si Jehovah, hindi yan tunay na Diyos. Kaya kung meron kayong Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, hindi yan tunay na Diyos. Isa lang ang Ama ni Jesus, ang pangalan niya, si El Elyon. At si Eva daw, hindi bunga ang kinain, itlog daw ang kinain. Totoo po. Kaya daw pinarusahan ng Diyos si Eva at si Adan, hindi bunga ang kinain ni Eva, ang kinain itlog. Kalapastanganan po eh. At ang masakit na aral niya, ang masakit na aral, kaya daw pinarusahan ng Diyos si Eva at si Adan, inunahan ng ahas ang Diyos kay Eva. Inunahan daw ng ahas ang Diyos kay Eva, yung pala gusto daw ng Diyos kay Hallelujah! Tapos sikat na church po yan ngayon. Tapos meron pa pong isang sikat na mga aawit. Kilala niyong mga aawit. Ang doktrina niya ay ang body of Christ, wala daw covenant.
Kaya tayo wag maniwala na tayo ay nasa ilalim ng New Covenant. Wala daw tayo sa covenant. At marami pang katuruan. Na mag-ingat po kayo ha. Kaya ang babala lang naman natin, bilang kami mga pastor, hindi naman namin pwedeng hayaan lang kayo na manood ng internet. Parang buffet ang social media. Kain kayo ng kain ng mga aral sa social media. Tapos, tanggap lang tayo ng tanggap. Hanggang isang panahon, nalalaso na ang ating pananampalataya. At tayo po'y nag-iiba na ng ating pinaniniwalaan. Pakibasa nga natin, hindi kasama ito eh. Pero pakibasa natin yung 2 Korinto 11:3. 11:3. Sa bago. Amen. Hindi yan ang tumama kanina. Kasi may dalawang tama eh. 11:3 sa bago, tsaka 7:14 sa luma. Amen. So, sa bago, 3:11. 11:3. But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in the gospel of Christ. Hallelujah. Basahin nga natin sa Tagalog. Yung English muna ng 4, yung verse 4 muna. Yung verse 4 muna, tapos punta tayo sa Tagalog. I hope you're still with me. Hallelujah. For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Sa dakong huling sabi, baka masanay kayo at maging komportable na kayo sa mga kung ano-anong turo ng mga kilalang personalidad, hindi na ninyo napapansin. Katulad ng sinasabi sa verse 3, nalalaso na tayo ng mga maling katuruan. Hallelujah! Ang sabi, ngunit nag-aalala ko, si Pablo po ang nagsasalita. Sabi ni Pablo, ngunit nag-aalala ako. Baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinglang ng ahas. Mga kapatid, siguro pananagutan namin at napakabanal na tungkulin na kayo po ay paalalahanan na ang ating buhay pananampalataya, ang ating born again na buhay, ay hindi lamang maging komportable sa church, maging komportable sa pagsamba, maging komportable sa gawain, kung hindi alalahanin natin ang mga turo. Kung merong iuna at higit sa lahat na pupuntahan natin sa church, hindi yung convenience at comfort ng church. Hindi yung ang church ay mega, dumadalo mga artista. Hindi po ganun eh. Anong saysay na dumadalo tayo sa malalaking simbahan? Pero kung ang katuruan ay hindi naman mag-aakay sa atin sa tama at tunay na pananampalataya, samantalang ang tamang turo ay mag-aakay sa tamang paniniwala at ang tamang paniniwala magdadala sa atin sa tamang uri ng ating pamumuhay. Amen? Right doctrine will lead us to right believing. And right believing will lead us to right living. So yung quality of our belief system is so significant, so essential sa buhay natin bilang mga born again. Hindi ka lang na born again para a-attend sa church at masatisfy at mag-gratify yung iyong emotions at yung kaluluwa at yung iyong laman. Na born again tayo para makilala natin na mas malalim ang Panginoong Yesus kung sino siya sa atin. At ikapamuhay ang kanyang mga aral sa buhay natin sa araw-araw. Being born again has nothing to do with the comfort and convenience of the church.
Ang pinakamahalaga sa pagiging born again natin ay ang aral na magdadala sa atin sa totoo at tamang paniniwala. Na magpapabago ng lakad at anyo ng iyong pamumuhay. Ngayon, ang mga maraming born again, nasa mga huling araw na eh. At isa sa palatandaan ng mga huling araw, mamimili na sila ng kanilang pakikinggan at mamimili na lang ng aral na kanilang maririnig. Ang tawag dyan, itching ears. At hindi na magiging mahalaga sa mga born again ang aral. Basta masabing born again, kasi ka-identify sa mega, kilalang dumadalong mga artista, okay na yun. Kahit mula Lunes hanggang Sabado, pawindang-windang ang buhay, okay na yun. Basta pag-araw ng linggo, nasa church kami, mag-gratify yung religious cravings. Yan ba ang layunin kung bakit tayo nag-church? Hindi ba't ang layunin kaya tayo nag-church ay ang ipahayag at makilala ang pag-ibig, ang kagandahang loob, at lumalim ang ating pagkaunawa sa kung sino ang Panginoon sa atin at kung sino tayo sa ating Panginoon. Kaya kahit hindi komportable yung church, basta tama yung aral, hallelujah, so be it. Amen, hallelujah. Kaya lang ngayon doon ako mag-church kasi pagkatapos mo mag-church, nasa shopping center ka na. Pagkatapos mo mag-church, pwede ka na maglaro sa time zone. Di ba ganun po? Kaya yung mga dinadayo pang church, karamihan naman, may mga vested interest lang, kaya nasa church na yun. Siguro, hindi ko na sasabihin. Yung may makakilala ako kasi, kaya lang nag-church doon dahil may yayaman siya eh. Apo, so purihin ang Panginoon. Andiyan pa ba kayo? Do you still love me anyhow? Amen. Praise God. So ang sabi po, mag-ingat tayo. Nag-aalala si Pablo. Amen. Di lang kami nag-aalala para sa inyo. Si Pablo nag-aalala sa inyo. Biro nyo, si Pablo nag-aalala sa atin. Baka malason tayo. Ngayon, ang dami ng lason. Kung ano-ano pinapangaral. Katulad nyo na sa community ng Grace, malaya na daw. So, ang tawag sa kanila, mga banal na manginginom. Inabuso ang grasya, nagpapaluto na ng pulutan. Dahil nasa ilalim na sila ng grasya. Hindi yan ang turo ng grasya eh. Ang turo ng grasya mag-aakay sa iyo at magtuturo na mamuhay ng tama, na mamuhay ng banal, ng mabuhay ng matuwid. Ang grasya hindi naglilisensya para magkamali ka. Ang grasya, pinalalaya ka at binibigyan ka ng lakas para wag ka nang magkasala uli. Amen. So, nasa puting kabayo pa lang tayo, Amen. Amen. So, naniniwala ba kayo na lumalaganap na sa mundo ang puting kabayo? Laganap na po. Kaya, parallel to Matthew chapter 24, verse 4, mag-ingat kayo sapagkat may mga darating upang kayo'y dayain. So, ang puting kabayo at ang Matthew 24, verse 4, ay parallel. Ang sabi po, ang puting kabayo, ang layunin para makapandaya. Ang Matthew chapter 24, verse 4, mag-ingat kayo sapagkat may susulpot na mga maling katuruan at maling tagapagturo. Puting kabayo. Punta na tayo sa pulang kabayo. Hindi ko na po masyadong i-expand. Amen. Ang pulang kabayo. Ang pulang kabayo ay mababasa po natin sa Revelation chapter 6, verse 4 and 5 ba yan? Another horse, fiery red, so kulay pula. Anong kulay? Ibig sabihin ng kulay pula? Dugo. Ang pangalawang kabayo, kulay pula. It was granted to the one who sat on it to take peace from the earth.
and that people should kill one another. And there was given to him a great sword. So yung pulang kabayo ay representation po ng digmaan, ng away, ng sigalot. Hindi lang digmaan na malakihang scale, kundi ang pulang kabayo ay lumalaganap at umiikot para magasik ng pag-aaway sa isa't isa. Akala natin yung pulang kabayo, nandito lang para maghasik ng digmaan. Hindi po. Maghasik ng galit, puot, at damdaming mamumuhi sa isa't isa. So, ang representation po ng red horse ay war and stripes. Ibig sabihin, stripes, yung... Amen. Parang masaya yung mga pastor pag nababanggit ko yung red horse. Ano kaya meron sa red horse? Hindi kaya tumatadyak yung red horse. Lakas ng sipa. Ano? Lakas ng sipa. So ang red horse po ay kumakatawan sa digmaan. At nais kong isama, hindi yung malakihang digmaan, kung hindi yung galit at puot sa isa't isa, kahit magkakapatid sa pananampalataya. Kaya kapag ang red horse ay umiiral, sa pamilya lang kapag may red horse, may pag-aaway. Pag-aaway na minsan ay hindi pangkaraniwang away, na uuwi sa demandahan at pagtatakwil sa isa't isa. Merong humingi ng tulong sa akin. Bishop, tulungan mo naman ako na ako'y makapagkasundo sa aking kapatid, 2 kapatid. Inaamin ko ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan at totoo naman talagang inaamin kong napakasama ng aking ginawa sa kanila. Pero pwede ba, Bishop? Nakikiusap ako, magpadrino ka sa amin. Kausapin mo yung mga kapatid ko. At nakikiusap ako at nagpapakumbaba, patawarin na nila ako at tanggapin bilang kapatid nila. Nakipag-usap ako doon sa mga kapatid. Sabi ng mga kapatid, pasensya ka na, Bishop. Salamat sa iyong pagmamalasakit, pero hindi na namin matatanggap ang aming kapatid. Humingi na lang siya ng tulong sa iba, humingi na lang siya ng tulong sa inyo, pero sa amin, sarado na ang aming relationship. Sabi ko, napakatindi naman ng red horse sa puso ng mga kapatid. Napakatindi. Nalungkot ako, pero sa abot ng makakaya namin, tinutulungan namin yung kapatid. Sa abot ng magagawa namin tulong. Pero sa kapatid, may mga kaya pa naman ng mga kapatid. Siya pagala-gala. Nakikipanuluyan sa kaibigan. Ang damit nasa labas ng bahay ng kaibigan, ayaw ipapasok sa loob. Because of stripes. Kaya akala nyo ang red horse, pangkalahatan, pangmalakihang... No, itong red horse na ito na masamang espiritu ay umiiral maging sa puso at damdamin ng mga mananampalataya. Kahit mga pastor sa kapwa-pastor nag-aaway. Kaya, hallelujah. Mamaya, sa dakong huli, sagutin natin kung papaano natin ma-overcome itong mga kabayo na ito. Paano natin mapagtatagumpayan itong puting kabayo? Paano tayo magtatagumpay sa pulang kabayo? Punta tayo dun sa itim na kabayo. Amen? Parang sabik na kayong tumaya. Tumaya. Amen. Naalala ko tuloy yung isang pastor na ito kwento lang, nakakatawang kwento. Meron kaming kaibigan, lumaki sa San Lazaro Hippodrome. Kapitbahay eh. Kapitbahay nila yung San Lazaro. Talagang maliit pang bata, bukis na, mananaya. Naging pastor. Nung maging pastor siya,
Unang-unang turo niya, excited siya, sabi niya sa mga membro niya, mga kapatid, magsitaya tayo. Magsitaya tayo. Ayoko nang banggitin ng pangalan, napakabait na pastor. Amen. Ang pangatlo po ay ang itim na kabayo. He who sat on it had a pair of scales in his hand. So ang itim na kabayo, ang hawak naman ay timbangan. Timbangan. Bakit timbangan? Ang itim na kabayo ay kumakatawan sa madaya at maling timbangan. At ito ay kumakatawan sa kahirapan. Kahirapan, earthquakes, pestilences, sickness, yan po yung itim na kabayo. At ang itim na kabayo, umiiral, espiritong masama, nalaganap sa buong mundo, at isa sa dinala ng itim na kabayo ay ang COVID-19. Dala po yan ng itim na kabayo. Saan nakatira yung itim na kabayo na may dala ng COVID-19? Amen. Sa Wuhan. Amen. Doon po galing ang itim na kabayo. Hindi po, masamang espiritu. So, kaya yung mga pestilences, swine flu, Ebola, COVID-19, yan pong lahat ng yan ay pestilences. Dala-dala ng itim na kabayo. Para tayo po ay papaghirapin. Sino pong naniniwala that after the COVID-19, lugmok ang ekonomiya pandaigdigan? Lugmok, mga kapatid. Yung dala ng Red Horse sa Russia at sa Ukraine. Meron po ko ditong detalye ng kung ano ang epekto ng Russia at Ukraine conflict. At yung Russia at invasion ng Russia sa Ukraine ay nagdala po, yung Red Horse ay nagdala nag-anyaya sa Black Horse. Kaya ngayon, hindi nyo ba napapansin, tataas ng 3 beses ang gasolina, bababa ng 1 beses. Ang dahilan, yung problema ng Ukraine at ng Russia. Yung labanan, yung Red Horse na umiiral ngayon sa Russia at sa Ukraine, nagdadala ng Black Horse, apektado ang Philippines. Tataas ng 1.50. Bababa ng 25. Oh my goodness, hallelujah. 3 beses na tataas ng tig-pipiso, pagkatapos bababa ng 1 beses ng 50 centimos. Tapos ang idadahilan ng mga oil players, na mga petroleum players, dahil ito sa conflict ng Russia at ng Ukraine. Alam ba ninyo na ang Russia at ang Ukraine ang number 1 source at supplier ng wheat, ng harina sa buong mundo? Kaya inihula na darating ang panahon, ang isang takal ng lebadura ng harina ay magiging napakataas dolyar ang halaga. Bakit may inflation? May inflation sa Philippines. Bakit po? Because of the Black Horse. Hindi mapigilang pagtaas ng bilihin, samantalang ang sahod ay hindi makasapat sa pagtaas ng bilihin. I hope you can relate with me. So yung inflation rate hindi makontrol-control. Kahit sino pang presidente ang maupo. Bakit po? Because of the Black Horse. Umiiral na masamang espiritu na ang dala-dala ay kahirapan. Pag nag-earthquake, pag nag-pestilence, pag nag-sickness, pag may virus, lahat ng yan will boil down to poverty, to famine. And last, hallelujah, last po yung, now, sumasang-ayon po ba kayo na umiiral na po ito? Umiiral na po. Kaya, hallelujah, prevailing na po. So punta po tayo doon sa pang-apat na kabayo.
Pang-apat na kabayo ay kulay green pale horse. Green pale horse. Ang sabi po, so I look and behold a pale horse. Chlorophyll ang kulay, chlorophyll. Yung chlorophyll yung kulay, yung kulay ng wala ng dugo. Yung kulay ng kabayong wala ng dugo, ang tawag po dyan maputla. At kapag maputla, ang dala-dala po niyan ay kamatayan. Bunsod ng sakit at karamdaman. Kaya, hallelujah, ang kamatayan, laganap. Kahapon pinag-uusapan namin sa Men's Network, nabanggit ni Kuya Ali na ngayon hindi ka na magugulat, ang daming namamatay sa murang edad. Sa batang-batang edad. Apo, dati nagugulat tayo pag may namatay na 20 years old, 30 years old, dahil sa sakit sa puso. Ngayon, hindi ka na namamangha. Maraming, hallelujah, batang-bata, dinadialysis na. Kahapon may kasama kami, nag-dedication po ko sa Antipolo. Batang-bata, dinadialysis. At nang makita namin ni Ate Ann, naawa po kami. Napakabata, dinadialysis. Kulay itim na po. Mula leeg, mula muka hanggang. Napaka-athletic. Napaka-athletic. Ang galing sa basketball. Apo, ang daming bawal na pagkain, pero kinakain niya. Kung hindi daw siya kakain, mamamatay na siyang. Pero, hallelujah. Kahapon, ang problema nila, naghahanap sila ng para sa hematology dahil yung red blood corpuscles ay bumababa na. Wala silang matagpuan. Hallelujah. Kaya sabi na, magtitiis na lang. Batang gulang. Parang early 30s. Meron tayong mga kapatid kasama natin sa gawain, namatay hindi na dialysis, batang-bata, 30 years old lang. Why? Because of sickness. Ang dala-dala ay kamatayan. At lahat ng ito umiiral na po ngayon. Masamang espiritu. So bago tayo magtapos, and I will conclude with this, I hope everyone is not panicking. Amen? Hallelujah. Huwag kayong matakot. Sabi mo nga sa iyong katabi, see that you be not troubled. See that you be not troubled. Huwag tayong matakot. Amen? So punta tayo sa solusyon. Hanapin natin yung solusyon. Ano ang solusyon sa puting kabayo? Kung merong mandaraya na laganap, umiiral, gumagapang sa iba't ibang simbahan, ginagapang ang mga pastor para dayain ang mga miyembro, ano ang ating kasagutan? Hallelujah. Ang kasagutan, mga kapatid, ay ang kapag tayo'y makikinig ng aral, tiyakin natin ang aral ay patungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. See that you be not deceived. And when you listen to a gospel, see to it that the gospel you will be hearing has to do with the finished work of the Lord Jesus Christ. Let the gospel be Christocentric. Let the gospel be Christ-centered. So kung kayo'y makikinig ng mga aral, tiyakin ninyo na ang aral ay may patungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Patungkol sa Panginoong Hesus Kristo, sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng mga salita patungkol sa Panginoong Hesus Kristo. Romans 10:17 in the NASB, New American Standard Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. So how can we determine kung merong daya? Kapag ang nangangaral, hindi binabanggit si Jesus man lamang. Kapag ang nangangaral, ang pinag-uusapan ay kasalanan ng mga tao, ang pinag-uusapan ay ang proyekto ng church, ang pinag-uusapan ay ang galing at husay ng mga mangangaral, maniwala kayo, at hindi si Kristo ang naidadambana, medyo iwasan natin
ang mga katuruan ito. Maraming katuruan sa Christian living. Katulad itong mga ngaral na ito, ang galing sa Christian living. Hangang-hanga kayo na nakikinig dahil ang husay-husay na magturo sa Christian living pero hindi binabanggit ang Panginoong Hesus. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus kung hindi siya ang naririnig mong ipinapangaral? Ang naririnig mong pinapangaral yung husay at galing ng nangangaral. Nakasentro sa inyong gagawin, nakasentro sa inyong glory me, yung is kayo, at hindi nakasentro sa tinapos na gawa niya. Samantalang si Pablo, sabi ni Pablo, I am determined not to preach anything else but Christ and Him crucified. Tinatalaga ko ang aking sarili na wala akong ipapangaral maliban si Kristo at siya na namatay sa krus ng Kalbaryo. So kung nais nating maiwasan ang madaya at malason na maling katuruan, bantayan natin. Ang aral ay napakahalagang nakasentro sa Panginoong Hesus. Nakasentro sa tinapos na gawa. Nakasentro sa Ebanghelyo ng grasya. There is only one gospel, and the gospel is the gospel of Christ and the gospel of Christ. If it is not the gospel of Christ, if it is not the gospel of grace, hallelujah, be careful. So yan ang pangontra sa puting kabayo. Pag makikinig kayo ng word, tiyakin ninyo, si Kristo ang idinadambanan. Sabi kasi ang Holy Spirit, John 16:13 and 14, the Holy Spirit will guide you into all truth. And the Holy Spirit will glorify me. He will take what is of mine and will declare it unto you. John 16:13, 14. Kapag ang Holy Spirit ang pumapatnubay, si Jesus ang idinadambana. Sapagkat ang tungkulin ng Holy Spirit ay luwalhatiin ang anak. Ang tungkulin ng anak ay luwalhatiin ang ama. Kapag naluwalhati ang anak, maluluwalhati ang ama. At ang Espiritu Santo ang niluluwalhati ay ang anak, ang Panginoong Hesus. Kaya kung sa church ang Espiritu ang pumapatnubay, si Jesus ang bida. Si Jesus ang nasa gitna ng pangangaral. Ang mga tao umuuwi, mayroong panibagong pagkakilala at pagkaunawa patungkol sa tinapos na gawa. Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag tayong padaya sa mahusay lang magsalita. Huwag tayong palinglang sa napakalalalim. Sabi nga ni Ate Citas, high polluting na mga words. Samantalang si Pablo, sabi niya, I preach not with the enticing words of man's wisdom, but in demonstrations and power of the Holy Spirit, that your faith might be based not on the wisdom of man, but your faith might be based on the wisdom of the Holy Spirit. Kaya ngayon sa social media, laganap, kanya-kanyang pakitang gilas, maibalang. Hallelujah, be careful. Laganap na ang puting kabayo. Sa pulang kabayo na ang dala-dala ay digmaan, away at sigalot. Hindi kaya ang susi ay pag-ibig ng Diyos Ama? Ang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at maranasan ito, that you may come to know the love of Christ. Sabi po sa Ephesians 3:19, that you might come to know the love of Christ, the love of God, and be filled with all the fullness of God. Yung pong pag-ibig ni Kristo, hindi kaya yan ang susi kung maranasan mo at maunawaan. Hindi kaya yan ang susi para maiwasan ang galit, ang puot, ang sama ng loob sa isa't isa. Makikilala mo ang aking mga alagad kung sila'y totoong nagmamahalan sa isa't isa. Nakakalungkot ang dami, hallelujah, conceptually brilliant sa grace, pero hindi natatats ang puso. Anong saysay that you are conceptually brilliant with the scriptures, pagkatapos ang puso mo naman ay hindi nahihipo?
Ang daming ganyan ngayon. Ang galing-galing sa Ebanghelyo ng Grasya. Conceptually brilliant. He knows grace, hallelujah, from one end to the other end. Grace ang t-shirt. Butas-butas ang maong. Grace ang buhok. Grace kung magsalita. Ang bumper sticker, grace, amazing grace. Hallelujah. Pero kung laitin, kung pulaan, at hamakin ng iba, nasaan ang grasya? Hindi kaya ang susi sa pulang kabayo, kaya maunawaan mo ang pag-ibig ni Kristo. Maranasan ito at pagkatapos mag-transcends. Ibahagi natin sa iba. Love is not love that is put in your heart to stay. Love is love when you give it away. Diba? Alam natin, a song is not a song till you sing it. A bell is not a bell till you ring it. Love is love that is put in your heart, not to put in your heart to stay. Love is love when it transcends, when you give it away. Hindi kaya yan ang larawan ng mga huling Kristiyano, yung mga totoong mananampalataya, na ikaw ay marunong magpatawad sapagkat naranasan mo yung kapatawaran niya. You know how to forgive because you have experienced the forgiveness of the Father. Hindi ba ang grasya ay vertical nating tinatanggap, pero horizontal nating ipinadadama? Ang kumukumpleto ng grasya ay ang tinanggap mo pagkatapos ibinigay mo sa iba. Ang kumukumpleto ng pag-ibig ng Diyos, love is made perfect only when you receive it and when you give it. Ang pag-ibig ay nagiging ganap. Hindi ba mayroong perfected love? At kapag perfected love, it casts out all fears. And love can only be made perfect once you receive and then you give it. Hindi pag-ibig yan kung nasa iyo lang. Ang pag-ibig ay ganap kapag meron ka, ibinabahagi mo sa iba. Kaya kung meron kang kaaway, patawarin mo na. Kung ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad. Unawain mo yung mahirap unawain. Magmalasakit sa dapat pagmalasakitan. Hindi kaya yan ang larawan ng totoong mga anak ng Diyos? Amen. Kaya kung nagkasala anak mo, patawarin mo. Amen. Grasahan mo yung anak mo. Amen. Kahit hihila-hilata, pakainin mo ng bacon. Amen. Grace. Praise God. That's the grace of God. Wala ka namang, di ba lagi nating, dito sa Life Giver, palasak yan eh. Hindi mo masusuklian ang ginawa niya sa'yo. Ibig mong sabihin yung ginawa niyang mabuti, may utang na loob ka, babalik mo sa kanya. Ano gagawin mo para maibalik mo yung utang na loob mo sa kanya? Wala. Pero magagawa mong ibalik ang pasasalamat at pagpupuri at pagdakila sa ginawa niya sa'yo kapag kaya mo nang gawin yung ginawa niya sa'yo sa kapwa mo. Yan ang sukatan na ikaw ay nagmamature na Kristiyano. Red horse, kahit mahirap ibigin, amen, magpasya tayo. Kasi kung ang pag-ibig damdamin lang, wala nang iibig. Pero ang pag-ibig ay desisyon. Ang pag-ibig ay hindi emosyon. Ang pag-ibig ay desisyon. Iibigin mo ang kahit na hindi siya kaibig. Ibig. Di ba sabi ng Panginoong Yesus, kung ang kaya mo lang pagmagandahang loob, yung nagmamagandang loob sa iyo, katulad ka rin ng mga tao sa mundo. Kung ang kaya mo lang pagmabutihan ay yung nagmamabuti sa iyo, katulad ka rin ng mundo. Pero kung kaya kang maging mabuti sa mga taong hindi kayang suklian ang kabutihan mo, yan ang totoong grasya ng Panginoon. Amen. Pasensya na kayo parang hallelujah, parang tahimik kayo eh. Amen.
But this is very true. Daling sabihin, mahirap gawin. Pero ito lang ang pangontra. Let us provoke one another in love. Alam niyo yung provoke? Yung provoke ay isang salitang English na nagsasabing, tusukin mo yung katabi mo at pukawin ang kanyang sarili, ang kanyang puso't kalooban na umibig. Let us provoke one another in love. Apo, yung matulis na karayom, pukaw na mo. Alam niyo yung pukaw na mo? Salita ni Kuya Cording ay ibig sabihin, gising na! Hallelujah! Tapos, kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, pukawin mo damdamin niya sa pag-ibig. Gisingin mo damdamin niya na umibig. Amen! Hallelujah! Mga binata, amen! Mga dalaga, amen! Provoke one another in love. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let us provoke one another in love. Ilang kabayo na po? 2. So, 2 na lang. Itim na kabayo, kamatayan at eto maganda. Alam niyo susi para malabanan natin ang itim na kabayo? Kahirapan, kakulangan, ang susi po, mag-stay kayo sa local church. Mag-stay kayo sa local church. Kung bakit ang pananatili sa isang gawain ay katumbas ng isang puno na itinatanim sa isang lupa. Kapag ikaw ay nakatanim sa isang lupa lamang at hindi ka palaging binubunot, sasagana ang buhay mo. At sa bawat panahon, magbubunga ka. Ano po ang sabi sa Psalms 92, di ba? You shall flourish when you are planted in the house of the Lord. Sasagana ka kapag ikaw ay nakatanim sa tahanan ng Diyos. The house of the Lord represents the church. At ang church ay walang iba kung hindi yung local church. At ang local church natin, the Life Giver Church, Grace Family. Amen! Yan yung ating church. Yan yung house of God natin. Kung palipat-lipat ka, katumbas mo puno na laging binubunot, tapos itinatanim sa iba. Pagkatapos, pag kami nagtampo, lipat na naman sa iba. Anong itsura ng puno? Tapo, hindi ka lalago, hindi ka sasagana. Ang sabi, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Kaya, akala nyo, minamanipula lang namin kayo na mag-church? May lihim, may blessing sa pakikiisa at pagdalo sa gawain ng Panginoon. Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa gawain. Lalo na ngayong malapit nang bumalik ang Panginoon, magpalakasan kayo sa isa't isa. At ang pangako niya, kapag ikaw ay nakatanim sa iisang tahanan ng Panginoon at hindi ka palipat-lipat, ikaw ay sasagana. At kapag ikaw ay sumasagana, kinokontra mo ang itim na kabayo. Amen? Kaya, hallelujah, gaano man kahirap ang buhay, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay masagana at pinagpalang pamumuhay. Ang kahirapan, kalooban ng itim na kabayo. Ang kahirapan ng paghihikaos, kalooban ng itim na kabayo. Pero ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay sumagana. At kapag ikaw ay masagana na, maging channel ka ng pagpapala sa ibang nangangailangang kapwa. You are blessed to be a blessing. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin nyo nga, blessings receive. Amen. Itim na kabayo. So be planted. Psalms 1. Hallelujah. Blessed is the man
who walks not in the counsel of the ungodly, nor sit in the seat of the scornful, nor stand in the way of the sinners. Hallelujah. But his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night, the word of God. For he shall be like a tree planted, it will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and whatever he does, it prospers. So kung gusto mong labanan ng itim na kabayo, hallelujah, tayo po ay magtanim sa gawain ng ating Panginoon. Parang mali yata yung narinig ko Parang ang dapat mong sabihin, kung gusto nyo sumagana, matanim kayo sa gawain ng Panginoon. Pero hindi ba pag nakatanim ka sa gawain ng Panginoon, nagtatanim ka sa gawain ng Panginoon? Hindi lang po natatapos na ikaw ay nakatanim sa tahanan ng Diyos. Meron kang magiging contribution bilang daan para ikaw ay lalo pang papasaganain ng Panginoon. So once you are planted in the house of the Lord, see to it that you are also planting in the house of the Lord. Amen! Hallelujah! Kaya yung pagbibigay po ninyo, alam nyo, pangontra yan. Sabihin nyo nga, pangontra. Pangontra sa itim na kabayo ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen! Sino dito gustong kontrahin ng itim na kabayo? Amen! Parang kukunti lang yung gustong kumontra sa itim na kabayo. Amen! Para makontra natin ang kahirapan, matanim tayo sa tahanan ng Diyos at pag nakatanim, matuto tayong magtanim at tayo po'y pasasaganain ng ating Panginoon. Amen! Amen! Then, praise God. So parang offering na, no? Punta po tayo sa panghuli at magko-communion na po tayo. Ano ang pangontra sa maputlang kabayo? Ang maputlang kabayo ay simbolo ng kamatayan at simbolo ng karamdaman. Kung ang salita ng Panginoon patungkol kay Kristo, the gospel of grace, is the antithesis or yung pangontra sa puting kabayo. Kung ang pag-ibig at ang provocation sa pag-ibig ang pangontra sa pulang kabayo. At kung ang ikaw ay matanim sa local church at pagkatapos ikaw ay nagtatanim sa local church, ay ang pangontra sa itim at kabayong nagdadala ng kahirapan. Ang pangontra sa maputlang kabayo na may daladalang karamdaman ay ang Holy Communion. Believe me, pag ikaw ay nakaunawa sa tunay na kahulugan at tunay na diwa ng banal na hapunan, ang banal na hapunan ay ginagamit niyang kasangkapan para dumaloy ang kagalingan. Maraming avenues, maraming channels for our healing. And one of the many channels is to participate sa Holy Communion. And once you come to the understanding of what you are eating and what you are drinking, ay ang buhay ng Panginoong Yesus at ang kagalingan ng Panginoon, kahit anong sakit at karamdamang mayroon ka, kaya kanyang pagalingin. Si Smith Wigglesworth, sa edad na 87, ay namatay. Pagkatapos na mamatay, siya po ay napakasikat na sa Inglaterra na mangangaral. Pangkaraniwang tubero na ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. 21 mahigit pa ang nabuhay na patay na sa ministry ni Smith Wigglesworth. Isa sa nabuhay na patay na ay ang kanyang may bahay. Namatay ang kanyang may bahay at pag uwi niya sa bahay, sinabi ang kanyang asawa, patay na raw. Dinampot niya yung kanyang asawa, ibinalabag niya sa pader. At nang tumumba yung asawa, bumangon at nabuhay na magmuli. Kaya kung sakaling naghihingalo ang... Amen.
Baka naman naghihingalo pa lang, binalabag nyo na, matutuluyan yan. Si Smith Wigglesworth. Kaya ko kinukwento si Smith Wigglesworth, kung bakit, ay sapagkat nang siya'y mamatay, ito'y sa panahon na mangangaral siya sa isang funeral service. Pangatlo siya sa mangangaral, may 2 nauna sa kanya. Habang hinihintay niya ang kanyang turn na mangaral, natulog siya. Ganyan siya. At nung oras na niya, kinakalabit siya, wala na po, patay na. Umuwi na sa Panginoon. Binuhat siya, inihiga, at pagkatapos po, inotopsy. Baka daw bakit ganun ang uri ng kamatayan? Inotopsy po siya. Nang iotopsy po siya, walang natagpo ang sakit at karamdaman sa 87 anyos na mangangaral. Tinanong ang anak, ano ang lihim ng iyong tatay? Sabi niya, ang tatay ko po, nagko-communion mag-isa araw-araw. Nagko-communion mag-isa araw-araw. Amen? Baka naman gayahin ninyo, no? Amen. Hindi ko sinabing gayahin ninyo. Ang gusto ko lang sabihin, may blessing sa pagpaparticipate sa Holy Communion. Amen? May biyaya. May pakinabang. Alam niyo po mga nanay at tatay ko, matatandang Katoliko, pagka Sunday sasabihin ng tatay ko, magsimba naman kayo at makinabang. Magsimba naman kayo at makinabang. Ibig sabihin ng tatay ko na makinabang, mag-communion. Kasi kahit hindi nila alam ang kanilang sinasabi, ito ang katotohanan na may pakinabang sa pakikipag-communion. At ngayong umaga, get ready. Kukontrahin natin ang maputlang kabayo. At kukontrahin natin sa pamamagitan ng pananampalataya na sa mga latay at sugat ni Jesus, ang aking sakit ay pinagaling na ng Panginoon. Kukontrahin natin ang maputlang kabayo sa paniniwalang ang dugo ni Jesus ay ang tumubos sa akin sa lahat ng sumpa, kasama ng sumpa ng sakit, karamdaman, at sumpa ng kahirapan. Amen! So this morning, get ready. Once we participate, let us connect to the life of God. Let us connect to the healing powers. Let us connect to the miracle working of the Holy Spirit once we participate. Hallelujah. Panalangin po natin ang ating pagsasaluhan. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong nakapangaral at nakapagpahayag ng iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami sapagkat naipahayag namin ang katotohanan, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak sa kabila at sa gitna ng mga nagpupumilit na gawa ng masasamang spirito sa buhay namin. At sa umagang ito, salamat po sa mga salita ng Diyos na nagpapaalala na mas makapangyarihan ang Panginoon na sumasa amin kaysa sa mga naglipana sa aming kapaligiran. Panginoon, sa aming pakikibahagi sa banal na komunyon, dalangin namin maging totoo kami, maging tapat at maging buhay ang aming pananampalataya. At hayaan mong sa aming pagkain at pag-inom, ikukonekta namin ang aming pananampalataya. We will commune with the life and with the healings of our God. So Lord, I pray in the name of Jesus, na habang kami po'y nagpa-participate, let your healing flow, let your blessings flow, hallelujah, let your anointing flow, and let even miracles come in Jesus' name. And Lord, help us that even as we participate, we will remember you. We will remember your cross. We will remember what you have done for us. Sanctify the bread, sanctify the wine. And may everyone meaningfully participate by faith. Salamat po, basbasan mo po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.